pinakamatinding nasalanta ng Bagyong Ondoy. At sa mga barangay sa Marikina, ang Barangay Tumana isa sa pinakalugmo matapos manalanta ang Bagyong Ondoy. Sadyang mapagbiro nga yata ang tadhana dahil pagkatapos pagdaanan ng mga taga-Barangay Tumana ang matinding peligro na dala ng Bagyong Ondoy. Paghupa ng tubig, eto sila't walang panahon para magpahinga dahil kailangan na naman nila makipagsapalaran para makapagsimula muli. Ito namin nakilala si Aling Alma. Ipinakita niya sa amin kung paano binasak ng Bagyong Ondoy ang kanilang bahay na pinaghirapan nilang ipundar sa loob ng maraming taon. Ang gamit mo isang itinabi mo, kapakita mo naman yung mga gamit mo. Nilak mo pa siya sa loob. Wala naman eh. Hindi na namin nagawa ito. Wala na po gamit sa loob. Wala na talagang... Ayan, sira-sira na yung bubong. Nakatutong-tong. Wala. Sa loob ng bahay ni Aling Alma, makikita ang kanilang mga gamit na binalot na ng makapal na putik. At hindi na iba ang sitwasyon ng mga kabarangay ni Aling Alma dito sa Tumana. Para magka-ideya kayo kung gaano kataas ang tubig baha dito sa Barangay Tumana nung kasagsagan ng bagyo, isipin nyo na lang kung paano nakaakyat yon sa taas ng poste ng Meralco. Bukod sa buhay at mga ari-ari ang nawala, natigil din ang supply ng tubig dito. Kaya nung dumating ang dalawang truck ng bumbero para maghatid ng tubig, hindi na magkamayaw ang mga tao para ipila ang kanilang mga balde at mga drum. Ngayon po, wala po nagrarasyon. Mabuti po dumating yung truck ng bumbero. Ayun po, may katubig po kami. Importante ito ngayon. Opo, ang bahay po namin ay puro puti. Simula sa bubok. Bukod sa problema sa tubig, marami rin sa mga taga dito ang matagal nang nagtitiis ng gutom. Buti na lamang at may ilang pribadong individual na nagmagandang loob para mamigay ng pagkain sa ilang taga rito. Ano nakakain? Siguro kasi marami akong anak eh. 8, tapos may 2 yung kapatid ng asawa ko. Kami pa mga asawa si Magkakasya ka kasi? Sa kanila naman. Ha? Sa kanila na lang, mga bata nila. Magulang yun. Kumakain kami. Simula pa ng sama. Mula ba ng gabi ng Sabado ng gabi? Ako po, pero mo. Wala kami pagkain pa. Nasa sa iba, Sa aming pagpaglilibot sa lugar, tumambad sa amin ang halunos-lunos na kalagayan ng mga taga rito. Lalo na ang mga kaawa-awang mga bata. Oo. Paano po ito kayo? Anong plano niyo po? Unti-unti po pag nalapahan, kailangan po Kailangan yung damit ng mga bata. Oo, mga uniform po yan. Ay, paano yun? Mga libro, school, nalubog na po eh. Nabasa ko lang. Inirereklamo ng mga taga-Tumana ang kawalang daw ng dumadating na tulong mula sa lokal na pamahalaan. Sa aming pag-iikot, nakita namin kung bakit. Halos buong Marikina nalubog sa baha. Maging ang opisina ng munisipyo ay apektado. Ang 2 rubber boats, mga truck at bus na maaari sanang makatulong, nasa lantarin. Kaya ang mga tao sa mga nagdaraang mga sasakyan na lamang humihingi ng tulong. Walang pinatawad ang Bagyong Ondoy sa pagsalanta, maging ang mga subdibisyon at kabahayan ng mga may kaya.
tulad ng Green Park Subdivision. Hindi pa tuluyang nawawala ang tubig sa kalsada. Inabutan pa namin ang isang matandang lalaki na nakasakay sa ref. Palutang-lutang sa tubig baha. Naghihintay ng saklolo. Lagpas tao rin ang naging pagbaha nito. Dahil naging mabilis ang pagtaas ng tubig, halos lahat ng mga residente dito walang naisibang gamit. Ang bilis eh. Siguro basta lagi niyo ako, siguro mga 10 a.m. Nakita na ako na malakas ang tubig, pero biglaan, ang bilis-bilis talaga. Kaya lahat kami napalamsal, di namin alam kung ano isasalba namin eh. Gumulong kasi tignan mo ngayon na nga ito, oh. Talagang ano na siya. Nagatoy na talaga, wala na. Tapos nung nakita yan, lahat baliktad na yan. Wala na. Baliktad, pati microwave, lahat, washing machine, wala talaga lahat. Total sira talaga. Isa pa sa isa sa matinding tinamaan ng hagupit na odol. Pero di tulad sa Marikina, nagsanim ang halos lahat ng puwersa para pasukin ito at magpapos ng ilog. Ngunit nananatiling malakas, mabigat na kalaban ang malaking baha na di pa rin mabubuka.